Ilang malalaking istorya ang tinutukan ng aming programa ngayong taon. Kabilang po dyan ang impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona, ang pagpiyansa ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo at paghanap sa labi ng yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Hindi namin pinalagpas ang pagkakataong makapanayam ang mga personalidad na sangkot sa mga issue. Balikan natin ang ilang tagpo sa isang taon naming paghanap ng katotohanan sa report ni Chino Gaston. Ang kwento sa likod ng mga balita, diretso ninyong nakuha mula sa mga personalidad na aming nakapanayam. O ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Sa pagsisimula ng impeachment trial noon kay Chief Justice Renato Corona, narinig natin ang panig ng depensa at ng prosecution. Ang gusto natin, demokrasya, hindi anarkiya. There is, after all, accountability based on the Constitution and that it will work. Guilty! Matapos ang desisyon ng Senate Impeachment Court na patalsikin sa pwesto si Corona, mismong si Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile ang nagpaliwanag sa atin ng hatol. Kahit na gaano ka kalakas, meron ding panahon na ikaw ay susukatin ng Panginoon. Pero ang desisyong pumabor sa prosecution, posibleng may kinalaman daw sa pondo, duda ni Senator Miriam Defensor Santiago. Marami mong paraan makakuha ka ng pera sa administrasyon at kung corrupt ka, mangumisyon ka. I'm convinced that my source is unimpeachable. Noong Hulyo, tinutukan naman ng lahat ang paglabas sa ospital ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nakapagpiyansa matapos ang 8 buwang pananatili sa Veterans Memorial Medical Center. Alam naman po namin na pansamantala lang po ito, pero ang importante, ma'am, maski sandali po, at least nagsasama-sama na naman ang pamilya. Hindi rin tayo bumitaw sa paghahanap kay Secretary Jesse Robredo nang bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano sa Masbate. Hanggang sa matagpuan ng bangkay ang kalihim at naiparating ang mensaheng ito sa kanyang pamilya. Mga I love you din. I don't think I regret not saying it to him kasi it's something na we say on a daily basis. Ang naiwan ni Secretary Robredo sa DILG na si Undersecretary Rico Puno sa aming programa unang nagpaunlak ng interview matapos magbitiw sa pwesto sa gitna ng mga aligasyon laban sa kanya. Bakit nga ho kayo nagpunta sa kondominyo? May office lang ang instructions. Meron sinabi sa akin na meron din mga dokumento doon. Yun ang hindi ko lang maintindihan kung bakit merong gustong manira sa akin at gawan ako ng napakaraming istorya. Dahil layo naming ihatid ang lahat ng panig sa bawat istorya, kinuha namin ang panig ng Moro National Liberation Front o MNLF tungkol sa pagpirma ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front sa Bangsamoro Framework Agreement na layong wakasan ang tensyon sa Mindanao. You seem to be hinting or implying that you're going back to armed struggle with all of this sinasabi niyo MILF who's going to join your ranks now? Is that still an option, sir? Jessica is always there. But the problem here is who will start, who will provoke us. Sa pagtatapos ng taon, nakapanayam namin si pambansang kamao Manny Pacquiao tungkol sa mga nagdududa sa kanyang talento matapos ang kanyang pagkatalo kay Juan Manuel Marquez. Marami tayong naipakita sa larangan ng boxing. Kumuha muna sila ng 8 belt in different weight division. Sa susunod na taon, asahan niyo po na aming ipagpapatuloy ang paghahabol sa mga personalidad na nasa gitna ng mga balita para maiparating sa inyo ang buong katotohanan. Chino Gaston, GMA News.